ay in His likeness. No? Sa Tagalog, ang matulad o makatulad kay Kristo. At ito po ay isang napakabigat na inuran ni San Pablo, sapagkat sa mga sulat po ni San Pablo ay mawawari natin na ang patutuhan po ng buhay Kristiyano ay yung po makatulad tayo kay Kristo. Nandiyan po ba kayo? Ang sabi po ni San Pablo, tularan niyo o katulad ng aking pagtulad kay Kristo. Ha? Sinong tinutularan niya? Kristo. Sinong tinutularan niya? Kristo. Yan. Sabi niya, tularan niyo o katulad ng pagtulad ko kay Kristo. At maliit po sa ating mga awitin, inaawit natin yan. Sabi natin, change my heart, O God. May I be like you. No? Pero alam niyo po, so, pamanatang ika-4, at ito po yung papasahin natin sa saling Tagalog, no? Doon sa mga may Bibles, tayo po ibabasa sa Ephesians chapter 4, from verse 1. Iisa lamang ang katawan, at iisa rin ang Espiritu. Isang Diyos at pamanaping lahat. Siya'y higit sa lahat, gumagawa sa lahat, at sumasa lahat. Ang bawat isa sa atin binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Nang umakyat siya sa langit, nagdala siya ng maraming bihag at nagbigay ng kaloob sa mga kanyang iglesia. Sa gayon tayong lahat ay magkakaisa sa pananampalataya at pagkakilala sa anak ng Diyos at magiging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Ayon kanino? Ayon kanino? Ayan, yan po yung sinasabi ni San Pablo. Tayo ay magiging ganap ng ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Kung minsan po may mga idol tayo sa buhay Kristiyano, gusto kong maging katulad ni pastor, gusto kong maging katulad ni brother, gusto kong maging katulad ni elder, sabi natin. Pero si Pablo sabi niya, hindi. Dapat ang i-idolize natin na maging katulad natin ay si Kristo. Yung po sabi niya. Sabi niya, hindi na tayo matutulad sa mga batang nadadala ng bawat araw. Parang mga sasakyang dagat na sinisiklot-siklot ng mga alon at tinatangay ng hangin. Hindi na tayo malilinlang ng mga taong ang hangad ay ibulit tayo sa kamalian. Manakay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, magiging ganap tayo kay Kristo na siyang ulo. Sa pamamagitan niya ay nabubuo ang katawan mula sa mga bahaging pinag-ugnay-ugnay ng kasukasuan at kung maayos na guna. Is your life to become like Christ? Maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. Kahit gaano po ka-successful ang church, kahit gaano ka-successful ang family, kahit gaano ka-successful ang isang individual, it would mean nothing kung hindi siya nawaris at natulad sa ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na tagumpay po ng buhay dito sa mundo, everyone needs the church. Amen? Lahat po ng tao, Kristiyano man o hindi, kailangan nila ng iglesia sapagkat wala pong ibang kasangkapan ng Diyos upang kahit turuan at baguhin maliban sa iglesia. At ang tawag po sa Pablo rito, ang iglesia ay ang katawan ng ating Panginoon Jesucristo. Love Christ, love His church. Amen? You reject the church, you reject Christ. But don't be carried away by this nonsense na sinasabi ng mga tao, isa. And there is a difference there. Hindi niya sinasabi lahat tayo binigyan ng gift. Sabi niya, ikaw binigyan ka ng gift, ikaw binigyan ka ng gift, ikaw binigyan ka ng gift, ikaw binigyan ka ng gift. Binigyan tayo ng gift lahat. Bawat isa. He was making sure that he delivers the message that there is no Christian who is useless before the eyes of God. Every Christian has a gift that God has given so that he will be able
pareho, toothbrush pareho. Pero pag lumalaman sila sa daan, tumutunog yung sapatos, parang pulto. Naka-uniforme. Ayaw na iba ng kaloob nila. Binigyan sila ng kaloob na mag-encourage. Gusto nila kumanta. Binigyan sila ng kaloob na kumanta. Gusto nila manahimik lang at mag-amen doon. Sa harap ng mga narinig, ano ba ang narinig dito? Ano yung pangatlo? Ang pangatlo, ang sabi ko, magpaturo. Ano yung pangatlo? Magpaturo. Yung sinasabi niya, sa verse 11 to 13, sabi niya, ang ibinigay ng Diyos yung mga apostol, yung mga propeta, yung mga evangelista, yung mga pastor at guro. Bakit? Upang turuan tayo na maglingkod sa ating Panginoon Yesus Cristo. Yun po, yung sinasabi niya. Ibinigay daw yung mga apostol, ibinigay yung mga propeta, ibinigay yung mga evangelista, ibinigay yung mga pastor, at yung mga guro. Bakit? Upang sabi niya, turuan tayo maglingkod sa ikatitibay ng iglesia. Bakit po hindi nakakapaglingkod yung iba? Nagkakalit na sa church. Ganun pa rin sila. Hindi ako lumalago. Ako lumalago. Ayaw mo nagpaturo. Yung iba, sarili natin, di sana hindi na tayo binigyan ng magulang. Kaya kung nasisira ang plano ng Diyos sa buhay ng mga tao, nagsasariling estilo sila ng pagtuturo. Nag-research sa internet, pati yung mga preacher, bunot ng bunot sa kusasan, kung anunod ko yung natuturo. Amen po? Kailangan yung mga pagpapahalaga, yung mga values ng mga apostol, ng mga tinuruan ng mga apostol, ng mga tinuruan ng mga tinuruan ng mga apostol, hanggang sa umabot sa atin, yun po yung dapat natin pag-aaralan at maituturo sa atin upang mapanatili natin. Pati nandiyan dyan yung mga tagapagturo sa iglesia raw, may apostol, yung mga nagtatanim, nagpapasimula ng mga churches. Nandiyan yung mga prophets, yung mga konsyensya ng mga churches, yung mga nagtutuwid, yung mga nagpapasiwalat ng mga kalooban ng Diyos. Nandiyan yung mga evangelista, yung nangangaral sa malalayo, sa mga hindi pa nakakakilala sa Diyos. Nandiyan yung mga pastor, yung mga shock absorber ng mga tao sa loob ng iglesia. Nandiyan yung mga guro, yung mga tagapagturo, nagpapaliwanag sa atin. Lahat po yan binigay sa atin upang turuan tayo. Hindi turuan upang dumami ang alam sa ating isip, kundi turuan upang matuto tayong maglingkod sa Panginoong Hesus sa ikatitibay ng iglesia. So, kailan natin masasabing natuto ang isang tao? Kapag siya ay naglilingkod sa Panginoong Hesus. Kapag ang tao maraming alam, are you listening? Hello? Kapag ang tao maraming alam, kaya niyang makipagdebate kung ilang anghel ang nagmimerienda pagka alas 10 ng umaga. Kaya niyang arugin yung mga hiwaga kung ano ang paboritong sports ni San Pedro. Kaya niyang alamin yung mga pinakamalalalim na mga turo ng Revelation, halimbawa. Pero hindi siya natutong maglingkod. Layuan niyo yung taong yun. Huwag kayong magpaturo. Wala kayong matututunan sa isang taong puro alam, pero walang gawa. Amen?